So ayan, Caloocan tayo ngayon. Inform ko lang kayo, test drive na tayo ngayon. So tayo nyo lang, pero before natin umpisahan to, syempre katulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Yeah. So yun nga madre, currently meron tayong isang unit dito ni Rusi na nasa harapan natin, na kung tawagin is yung Sparkle 150i. Etong motor na to is another scooter sa lineup ni Rusi na merong displacement na at least 150cc displacement of engine. Single cylinder 4-stroke, naka-overhead cam, then also naka-water cooled na rin ang cooling system nito. Naka-EFI na rin yung kanyang fuel system. Compression ratio na 10.6:1. Meron na tong bore and stroke na 57.33mm by 58mm. So ang current transmission ng motor na to, naka CVT ito, then transmission type naman is naka automatic transmission. In terms of performance naman, itong motorsiklo na to is meron tong maximum power na at least 10.5 kilowatt at 8,250 RPM. And also, meron din ito or kaya din ito makapag-release ng at least 14 Newton meter of torque at 6,500 RPM. So yun yung kabuang specifications or technical specs para dito mismo sa motorsiklo na to. Ayun, natapos na natin ibigay yung technical specs para dito mismo sa motor na to. Ikutin na natin yung motor na to before natin i-test ride. Ako wala nagtatanong at sa mga hindi pa nakapagtatanong, itong mga nakaraang taon is nakapag-review ko ng isang Sparkle 125 dito rin mismo sa same branch or outlet ni Rusi. Na-review ko yung white version nila. Actually version 1 nga yun na i-review ko na yun. Gusto ko rin mag-review ng version 2 ngayon kasi ang laki ng pinagbago ng design nila, pati yung Adventure X nila eh. Pero ito, na-tsempoan at namataan ko tong repo unit na to dito mismo sa kanila na ayan, halos bagong bago pa, hindi pa halos gaano nagagamit itong repo unit na to. Meron ako obserbahan ko dito mismo sa unit na to na halos pareho lang din sila in terms of appearance, lalong lalo na dito mismo sa may headlight. Then ayan dito mismo sa may bandang baba, pati na rin doon mismo sa pinaka head cowling. So ang pinagkaiba lang nila yung engine type mismo, tapos yung kanyang cooling system. Kasi ang alam ko yung 125 is naka air cooled eh. Isa-isay natin i-breakdown. Sige. Cowling check, parang may konting resemblance din sa Honda Click 125 tsaka sa 150 V4. Pati na rin yung kanyang body dito mismo sa may bandang front. At napansin ko rin mismo dito na hiwa-hiwalay din yung kanyang DRL or yung daytime running light niya dito mismo sa may bandang harapan. Bukod pa dyan, take note of this na lang muna mga dre. Lahat ng meron dito na ilaw sa harapan mismo ng motorsiklo na to is naka-LED light na rin. Naka-LED light na rin po ito mga dre. Same lang din ito nung katulad nung sa Sparkle 125i. So baba tayo ng konti. Yan yun ako medyo marumi. Nagamit din kasi ito isang beses. Ayan. Mapapansin din natin mabuti naka-wheel mags na rin ito. At meron na itong tire size. Yung kanyang gulong na at least 90 by 80 by 14 dito mismo sa may bandang harapan. Naka-telescopic fork na rin siya. Then naka-disc brake na rin with matching dual piston caliper. So ito ngayon yung gusto kong i-confirm dito mismo sa unit na to. Mamaya itatanong ko sa mekaniko kung meron na rin bang indicated na this combi brake system dito mismo sa unit na to. Kasi ito medyo hindi ako sigurado dito mismo sa unit na to kung meron na rin ba siyang mga indicated na add-on na feature for braking system eh. So mamaya siguro later on i-ask ko na rin. Ay lang halos ang ma-highlight ko dito mismo sa motorsiklo na to. Punta tayo mismo sa pinaka-rider section. So good thing activated tong motor na to. Check natin. Ito yung pinaka-itsura ng kanyang panel or ng kanyang TFT display. Samot-saring indicators ang meron dito. Ito naka-park mode to, katulad niyan. Di pa gumagana yung high beam and low beam. Try lang natin muna i-on. Meron din siyang check engine, turning lights. Ayan, left and right. Ano to? Di ako pamilyar eh. Headlight, tingnan niya natin yan. Headlight. Ayan, pag naka-hazard, ganun din. Tinesting natin halos lahat nandito.
Then try natin i-start. Center stand muna natin mga tre. Wait lang. A few moments later. Okay, sige. Try natin laruin. Nilipat ko ng pwesto para mas clear. Ayan. Ano ba makikita pa natin dito mismo sa kanyang digital instrument panel? So dito, may tachometer. Digitalized na rin siya. Then, ayan. Meron din siya ditong speedometer, odometer, timer, fuel meter, temperature meter dito. Ngayon, napapalitan tong odo na to. Pindutin lang natin yung set o yung cell. So napapalitan siya ng trip kung ilang kilometers na ba yung binyahe nito. Tapos yung battery voltage niya, makikita rin natin dito yung pinaka battery meter niya. So yun, tatlo lang yan. Pwede natin through using this button, pwede natin pagpalit-palitin to para makita natin, ma-monitor natin yung iba pang modes para dito, modes or meter panel dito mismo sa motor na to. So ayun lang halos yung usage na itong button na to. Meanwhile, ayun, baba tayo konti. Meron siyang two side pockets dito sa magkabilang gilid dito mismo sa may harapan ng rider. So mas malaki itong dito mismo sa side na to compare dito. Then meron na rin siyang nakabonus na USB charging port. So umiilaw siya. So pang USB charging port lang talaga siya. Wala siyang saksakan port type C. Then utility hook meron din. Ito pero pag meron kayong pinamili or pinamalengke sa labas, pwede nyo ilagay dito kung ayaw nyo maglagay dito mismo sa manibela. Footboard, tama lang din yung laki. Esensya na medyo madumi. Tama lang din naman yung lapad, saktuhan lang, hindi naman ganong maluwag, hindi naman ganong masikip. So okay lang din. Then yung upuan niya, medyo makinis yung pagkaka-finish nitong seat niya dito. Then ito, may pagkamalambot din tong isang to. Ano nga ba nasa ilalim ng seat? So sa ilalim ng seat, dito natin makikita yung actual na compartment kung saan natin po pwedeng ilagay yung mga panggamit natin. Like for example, yung mga basic tools natin. Especially may pre-tools kay Rusi. Then also pati na rin yung kanyang pati na rin yung kapote, pwede din natin ilagay dito. Then mapapansin din natin mabuti, medyo may kalakihan din to. Then pwede rin tayo maglagay pa ng iba pang mga documents dito kung gugustuhin din natin. Plus ito, since nandito yung kanyang fuel tank, reviewin na rin natin. So ilan nga ba yung fuel tank capacity ng motorsiklo na to? So fuel tank capacity ng motorsiklo na to ay siya ng 5.5 liters na fuel tank capacity. Well, since FI to, given naman na matipid itong motorsiklo na to, later on idadagdag ko na lang din dito mismo sa yung actual na average na fuel consumption for this bike or for this scooter para at least aware din kayo kung ilan nga ba yung fuel consumption netong gantong klase ng unit pag dinrive mo siya. Average lang yun, hindi yung pang waswas ha. Then ayan, meron din tayong grab bar dito, which is ayan, may mga butas-butas na rin. I think ready na rin ito for attachments ng top box. So isa rin yun sa mga naobserbahan ko. May similarities kasi to katulad nung sa Sparkle 125 na na-review ko last time. So halos yung kung ano yung meron dun sa 125 is meron din dito mismo sa 150. Yun nga lang, ang pinagkaiba nga lang nito in terms of cooling system, naka water cooled nga lang to compared doon. Then ayan naka-upright mismo yung kanyang position ng kanyang tambucho. Bukod pa dyan, may tire hugger tayo sa loob, tapos may rubber may rubber cover din tayo dito mismo sa may bandang gilid. Plus, mapapansin din natin mabuti, naka single shock suspension na rin po ito dito mismo sa may bandang gilid. Ayan. Lipat tayo ng pwesto. Naka single shock suspension na rin ito at non-adjustable din ata yung gamit dito. Then kanyang air filter CVT, sad to say wala nga lang siyang kickstart pero okay lang. Plus ito, pagpasensyahan nyo na kung medyo marami lang ng konti itong unit na to. So ayan, naka LED na yan pareho, tail light
tapos yung kanyang turning lights dito sa magkabilang gilid. Plus meron na tayong plate light dito. Then sa fender na rin nakalagay yung kanyang plate holder. So ayan, saktong-sakto lang yung laki ng kanyang plate holder dito mismo sa may bandang likuran. Tsaka yung kanyang fender. Balikan natin yung gulong. Ang alam ko kasi dito, ang braking system nito is naka-drum brake pa rin. Kita naman dito mismo sa itsura. Tapos yung actual na size ng mismong gulong is, kung di ako nagkakamali, nasa 109 by 80 by 14 din yung sukat nito. Naka wheel mags na rin na to, take note ha. Tapos naobserbahan ko rin kanina na medyo may pagka-sports din yung gamit na klase ng tires dito mismo para dito mismo sa ano na to, sa motorsiklo na to. So, yun halos lahat yung mga bagay na kaya kong i-detail for this bike. So ngayon, natapos na natin ikutin. Syempre, seat height test muna natin to. Actual seat height test muna to. Okay, so take note of comfortable naman siya kasi naka-upright yung position ng kaki pag-upunin ko mismo sa motor na to. So, para kung nag-drive yung typical na Honda Click 125 or 150 or kahit sa Click, ganito rin. So, ganito rin yung posture nung the way how I ride dun mismo sa motorsiklo na gamit ko before sa Honda Click tsaka dun mismo sa hirap ko na yung sa tropa ko mismo sa Honda Click 125. So, ganito rin na So, yun. Mamahalan na natin sa Montesa. Lang pa rin. Tayo ng permiso. Ito unang beses na magko-content ako ng test drive. So, ba't ko nga pala siya hindi nagawa dun sa mga existing na motor ko? Meron akong mga video recently. Gumawa na nga ako ng, ma'am, okay lang po. Okay, salamat po. Saglit lang po ako. Meron ako mga video recently. Full tank challenge, tapos review ng motor ko, yung RFI 175 tsaka Sigma. Ang problema, hindi ko pa siya ma-edit kasi ang dami ko nakatambak na review. Then, including to. So, baka mauna pa nga to eh. So, yun. Grabe. Okay, so, ang smooth ng start niya. Para akong ini-start yung yung Aerox ng utol ko. So try na natin. Ako. Malakas sa attack na ito. Kailangan ko mag-iingat. Hello, sir. So saan nga ba ruta natin? Hindi, mag one lap lang tayo saglit. Grabe. Medyo may kataasan yung upuan pala nito. Pero okay lang. Kasi saktuhan lang naman yung lambot eh. So goods naman din. So kailangan natin pakaingatan since ito'y hiram lang at pinagkatiwala to sa atin ang staff ng Rusi North Caloocan. So syempre, pag hiniram natin ng isang gamit, kailangan alagaan din natin yun. So ayun. So dito tayo dadaan, Mountain Heights. Tingnan lang natin yung performance ng motor na to. Gamay-gamayin lang muna natin mga dre. So ayan. Gara lang no mga dre. Ayan. Yung pinaka gusto kong unit na i-review before, kahit lang sa walkthrough, nagagamit ko siya ngayon for test ride. Ang galing no. Ayan. So okay naman siya. Ang smooth niya tumakbo. Tama lang. May kalakasan din ng konti yung hatak niya. Pero ayoko yung top speed to, nakakatakot. Kita sa freeway tayo. Para lang ako nagdadrive ng Honda Beat. Maganda rin sa ahon, pre. Bagas nito 2 bar pa. Sige, try natin dito. Ang ganda rin ng viewing ng side mirrors niya.
Yun. Parang gusto ko tuloy magkaroon na ito. De, saka na. First time ko makapag-review ng motor na may test ride. Yeah. Grabe ang bilis ng takbo nung ano. Ipas oh. Check natin. Ang ganda rin ng tunog ah. Nag-enjoy ako i-drive siya. Ang ganda. Seryoso. Saan kaya tayo aabot? Siguro dito lang muna tayo. Okay, so hinto muna tayo saglit. Yan. Okay, so as of now, based on my own observation, etong motorsiklo na to, etong motor na to, ganda yung torque. Ano lang, tama lang. Medyo may kalakasan ng konti pero ox naman. So manageable naman siya. Then kagandahan din kasi dito, ayan oh, may side stand switch, meron din siyang ano side stand kill switch eh. Yung speed, tamang tama lang din. Di siya gaano mabilis, di siya gaano mabagal, sakto lang. So ayoko sagarin eh, baka mamaya di maganda ang kalabasan. Pero as of now, masasabi ko, okay tong motor na to for daily uses. Yung mga gantong klase ng motor, suggested to for city riding, the usual. So yun ang kadalasan na gamit. I think tama naman talaga na yun talaga yung kadalasan na gamit. Ganito talaga dinesign tong motorsiklo na to. So yun, balik tayo. On natin ulit. Delikado tayo dun. Sigo na tayo agad. Pwede talaga to for city riding purposes. Ayan o. Especially pagka halimbawa na dadaan ka sa mga matatraffic na lugar, especially Commonwealth, EDSA. Pwede to. Papasok sa trabaho, mga ganyan. Pangangkabuhayan, pag-delivery. Papasok mo na ang kasya joyride. Sa itong gantong klase ng unit, pwede to. Pero kung hindi kayo komportable sa upuan, kasi katulad ng sinabi ko, medyo may kataasan yung upuan nito. Pwede nyo naman siyang ipa-flat seat, pwede nyo ipa-camel seat din, pwede nyo ipa-camel back seat din. Tingin ko naman kasi kakasya dito yung yung upuan ng Honda Click 125 or Honda Click 150. I think po pwede siya. Pero so far so good. Overall, in terms of riding, maganda, komportable, maayos, tsaka yung makina niya wala masyadong alingas-ngas. Although ganda rin ang tunog. Well, opinion ko to sa bike na to ha. Ewan ko lang sa iba. Pero syempre, before natin isole, bigyan natin ng konting alaga yung motor. Ang tanong, may 5 piso ba tayo? Center stand muna natin. Hirap i-center stand nito. Center stand muna natin to. Kuha lang tayo ng 5. A few moments later. Isin natin.
Yun. Ngayon lang tayo nakapagpapalit ng 5. Tapos basaan na lang natin. Okay na. So hanap na lang tayo ng basahan ngayon. Ilang problema natin eh. O baka doon na natin to basa punasan sa outlet. So ayun. Okay na siya. Linis na siya. Kasi tayo mahanap na yung basahan dito. Pero try natin magtanong dito. Meanwhile, overall, maganda yung performance na itong motorsiklo na to. Yung torque, good. Yung kanyang comfortability of riding, goods din. Sa speed, tama lang. Hindi masyadong mabilis, hindi masyadong mabagal. Pag talaga nagme-minor ka, yun, okay na okay din ako dito mismo sa motorsiklo na to. So, ayun. So, and currently, yun lang yung kaya kong i-cater muna sa inyo for test ride para dito mismo sa motor na to. Kasi hindi ko siya po pwedeng ibiyahe ng malayo. So, later on, meron tayong panibagong i-test ride dito. Sunit na yun. Ayan, naka-activate na yan. So, test ride tayo mamaya ng Flex. Check natin. Paalam muna natin yung kay Madam. So, yun yan mga dre. Pa-flash out ko na lang dito sa screen yung pinaka mismong presyo ng motor na to. Pang branded. Tapos itong actual na repo. So, take note. Itong tinesting natin ngayon is repo lang din. Available pa rin siya dito mismo sa loob ng Rusi Mountain Heads North Caloocan. So yun, dito na yung mismong presyo tsaka yung monthly installment and down payment para dito mismo sa unit na to. So again, yun yan mga dre. Stay tuned. Maraming salamat. Jobs out. Ride safe always and keep safe. So yun yan mga dre. Peace. Jobs out.